nakaumbok at kapansin-pansing peklat. Yan daw ang matagal ng problema ng ipakikilala naming binata. Yes, Mommy Teams, keloid scars ang tawag dyan. Kaya naman mga kapatid, panoorin natin to. Iniinda ni Cedric, di niya tunay na pangalan ang kanyang malaking peklat o keloid. Kaya po ako nagkaroon po ng sa keloid po dahil po sa pagsemplang ko po sa motor po. Nilagyan ko lang po siya ng mga ointment po para mas mabilis po siyang matuyo. Naging sanhi ito ng insecurity ni Cedric, pero hindi niya alam kung paano ito sosolusyonan. Ang tanong niya, pwede bang tuluyang mawala ang keloid? Dok, marami sa kababaihan din ang nagsusuffer dito sa keloid, no? Kasi minsan pag nanganganak ka, cesarean ka, or yung mga tipong mga sa, ang tawag dito, bakuna, yan ang kadalasang nakikita natin na may keloid. Paano ba matutukoy kung keloid ang isang peklat? Ayan, para malaman natin kung keloid ang isang peklat, Mommy Teams, karaniwan, nagmumukha itong matigas kapag hinawakan. Tapos ito ay makintab at makulay. So parang medyo may pagka-reddish brown yung kulay niya, Mommy Teams. Tapos lumalabas ito ng higit sa hangganan ng original na sugat. Ibig sabihin, kapag kunwari nasugat ka rito, yung keloid mag-e-extend pa siya. Bakit nga ba nagkakaroon ng keloid, Doc? Ayan, so marami talagang sanhi ang keloid, Mommy Teams. So unang-una, sobra kasi yung produksyon ng collagen sa ating katawan habang yung sugat natin ay gumagaling. Tapos minsan, nasa genes na yan. O kaya nasa lahi namamana, Yes, Doc. oo, nasa lahi talaga. Gaya nga ng sinabi mo kanina, Mommy Teams, yung sugat mula sa operasyon, parang sa mga nanganganak ng cesarean, pwede yan. Kapag nagkakaroon ka ng paltos, may mga body piercings ka sa katawan, tsaka pag nagpalagay ka ng tattoo, mapapansin mo, pwedeng magkaroon din ng keloid. And kapag nagkaroon ng infection yung sugat mo habang gumagaling, and kapag na-expose yung sugat mo sa tension o kapag sa paggalaw, kapag kunwari dito sa dibdib o kaya sa balikat. For example, yung mga nag-gym, pag may keloid sila dito, syempre, Pag may movement, pag may ika nga. movement, nag-e-extend pa siya. Ano ba yung paraan ng paggagamot, Doc, sa keloid? Yan. So marami talagang paraan, pero bago gamutin, magpakonsulta muna. Oo, sa kasi doktor. baka mamaya naman gawin nyo yan tapos hindi nyo pa chinek sa Oo. doktor ninyo. Kasi akala ng iba, nakukuha sa pahid-pahid lang yan. So hindi po. Napaka-importante kumonsulta muna sa doktor. Pwede po kaming mag-inject ng steroids. So yung ginagawa nun, Mommy Teams, papaliitin niya. Okay. Ipa-flatten niya yung keloid. Tapos pwede din kaming gumawa ng laser and surgical removal ng keloid. Ayun. Doc, may mga posible bang komplikasyon kung hindi agad matutugunan ang isang keloid? Ayan. So madami, Mommy Teams. Unang-una, syempre, lalaki lang yung keloid mo kapag hindi ito nagamot o kaya naagapan. Tapos patuloy yung pananakit at saka yung pangangati. And syempre, mahihirapan din na gumalaw, lalong-lalo na kung nasa kasukasuan, nasa balikat, at nasa tuhod yung keloid natin. And of course, yung pinakaunang rason kung bakit pumupunta sa amin yung mga pasyente para gamutin yung keloid dahil ito ay merong emotional and psychological impact sa kanila. Oo nga, gusto kong maintindihan yung Doc. Is it because parang feeling nila may pekas sila? Parang gano'n ang tawag, di ba? At saka parang natutokso kasi sila, Mommy Teams, na merong keloid. So, akala din ng iba kasi parang mahahawa sila. Minsan, maraming mga haka-haka talaga. That's right. Okay. Oo. Eto naman, puntahan natin yung mga tips para maiwasan ang pagkakaroon ng keloid. So marami tayong tips, Mommy Teams. Unang-una, syempre, pangalagaan natin yung sugat habang gumagaling ito. At saka para mas mabilis na gumaling na din talaga. So alagaan natin yan. And pwede din tayong gumamit ng mga scar treatment products sa ating keloid. And napaka-importante, huwag mag-self-medicate. Magpakonsulta sa doktor. Ayun, ang ganda ng mga tips mo, Doc. As always, thank you for being here with us. Doc, our very own Richard Gadiaza, social media accounts. Yeah, Doc. Instagram and TikTok, Doc Richard Gadiaza. And we have clinic in sa Mandaluyong, sa Fairview and Cubao, Skin Soul, Advanced Dermatology and Medical Aesthetics. Ganda. Hindi pa ako nakakabisita dyan. Dapat Nako. pala pumunta ka. Looking forward. Anong oras ba nagbubukas? Open na kami ng 10 a.m. hanggang 7 p.m. So magpapaalmusal ka muna bago tayo Oo naman. pupunta. Oo. May kasamang breakfast na yan. Please! Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.